Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayong bagong pag-uusapan ngayon mga tol, no? About dito sa naging pag-uusap o kasunduan ni US President Donald Trump at saka ni China President Xi Jinping. Nagkaroon ng kasunduan mga tol. Ano tong kasunduan na to? Ang sabi ni Xi Jinping o ipinangako ni Xi Jinping kay Donald Trump, hindi niya sasakupin ang Taiwan hanggat si US President Donald Trump ang presidente. No? Alam niyo mga tol, merong pagkakaiba ang Pilipinas at saka Amerika pagdating sa termino ng mga presidente. Kumbaga sa Pilipinas mga tol, meron tayong 6 na taon pero once ka lang pwedeng tumakbo. Pagkatapos mo na yung 6 na taon mo, hindi ka na pwedeng tumakbo bilang presidente. Sa Amerika, hindi. Meron silang 2 termino lang. No? Pero, kada termino, 4 na taon lang magiging presidente. So, kumbaga mga kapatid, kung naging presidente si Marcos nung 2022, tama? 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tapos na yung termino niya, hindi na siya pwedeng tumakbo. Si Donald Trump naman naging presidente ng 2025 this year, so matatapos ang termino niya 2029. Tapos na termino nun ni BBM o iba na ang presidente ng Pilipinas at that time, no? Pero ibig sabihin yan mga tol, walang magaganap na gera. Which is good. Na magandang balita yan mga tol. Dahil hindi kailangan mamroblema ni BBM o ni PBBM kung ano ang gagawin niya kapag nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Taiwan at saka ng China. Kasi nga, hindi sasakupin ng China ang Taiwan habang si Donald Trump ang presidente, which is hanggang 2029. Yan ay salungat, no? Doon sa umuugong na balita na dapat daw by 2027 nasa kamay na ng China etong Taiwan. Ayun dito mga katola sa balitang panonoorin natin, Net 25. Xi Jinping, Taiwan hindi sasakupin. Ipinangako ni Xi Jinping na hindi sasakupin ng China ang Taiwan habang si Donald Trump ang US President. Alamin natin mga tol, itong buong detalye. Panoorin natin at syempre bigyan natin to ng reaksyon, ng komentaryo, ng pag-a-analyze, no? Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Hindi sasakupin ng China ang Taiwan habang si President Donald Trump ang Pangulo ng Estados Unidos. Ayon kay US President Trump, ito ang napagkasunduan nila ni Chinese President Xi Jinping. So napagkasunduan nila yon. Ayaw din siguro ng Amerika mga tol na madagdagan pa yung problema nila, no? Kasi biruin mo, ilang gera na ang hinaharap ngayon ng Amerika, di ba? Ando doon sila sa gera ng Ukraine at Russia. Ando doon sila sa gera ng Israel laban sa iba't ibang mga teritoryo mga tol na sinusuportahan ng Iran. 'Di ba? Ando doon lagi yung involvement mga tol ng Amerika. At syempre, alam naman natin mga kapatid, meron tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika at nagsalita na nga si PBBM na kung sakasakaling sumiklab ang kaguluhan dito sa Taiwan, magiging involved tayo mga tol. Magiging involved ang Pilipinas. So siguro sabi ni Donald Trump, no, teka, bawasan muna natin itong problema natin. Mahirap kung ang dami nating makakatunggali, di ba? So ito ang naging kasunduan ni Trump at saka ni Xi Jinping. O, walang mangyayaring sakupan ng Taiwan hanggat ako presidente. No? Siguro sa ibang presidente na lang yan, no? Para kung ano man ang mangyari, at least hindi na si Donald Trump ang presidente noon at hindi na siya pwedeng tumakbo pa ulit. Tapos na termino niya kasi hanggang 2 terms lang pwede ang presidente ng Amerika. In total of 8 years kasi nga 4 na taon lang kada termino. Naalala ninyo, naging presidente si Donald Trump 2027 hanggang 2021, no? Hanggang doon lang siya naging presidente noon kasi 4 na taon nga lang eh. Tuloy natin. I will tell you, you have a very similar thing with President Xi of China and Taiwan. But I don't believe there's any way it's going to happen as long as I'm here. We'll see. Sabi niya, but I don't believe there's any way it's going to happen as long as I'm here. We'll see. Sabi niya ganoon, tingnan natin.
So hindi natin alam mga kapatid, alam naman natin ng China, iba yung sinasabi nila kaysa dun sa ginagawa nila di ba? But I don't believe there's any way it's going to happen as long as I'm here. We'll see. He told me I will never do it as long as you're president. That's President Xi told me that. Si President Xi daw mismo ang nagsabi sa kanya nun, I will not do it as long as you are president. I will never do it as long as you're president, sabing gano'n. At ang may sabi daw mismo nun si Xi Jinping. Never do it as long as you're president. That's President Xi told me that. And I said, well, I appreciate that. But he also said, but I am very patient. And China is very patient. Say, well, that's up to you. But it better not happen now. Well, it's up to you but it better not happen now mga tol, no? So napakapasensyoso daw ng China at napakapasensyoso daw mga tol ni Xi Jinping. Alam niyo magandang bagay 'yan, lalong-lalo na no para kay PBBM. No, kasi mga tol, alam naman natin na ang Pilipinas ay nahaharap sa iba't ibang mga pagsubok ngayon. Kung napapansin ninyo, ang laman ng mga balita ngayon sa mga hearing sa Senado is tungkol mga tol sa mga katiwalian, tungkol doon mga tol sa mga contractor na gumagawa sa mga flood control project mga kapatid. Panoorin nyo na lang, actually ayoko siyang talakayin dito ngayon sa sa reaction video natin kasi ang nakatutok tayo mga tol sa mga nangyayaring kaguluhan sa loob at labas ng ating bansa Pero panoorin nyo na lang yung mga nangyayaring hearing no sa Senado mga tol. Magandang bagay din yun pinag-uusapan kasi talagang ang Pilipinas every time na sumasapit tayo sa panahon ng mga bagyo season talaga lumulubog dahil nga sa mga palpak na flood control project, mga alam mo yun, mga ninakaw na mga pondo. At the same time mga kapatid, mga walang disiplinang mga Pilipino na tapon ng basura kung saan-saan. Kumbaga nagsanib puwersa yun Palpak na flood control at saka yung mga basura talagang babaha sa buong Kamaynilaan. Pero balik tayo rito sa usapan na to. Magandang bagay yan mga kapatid dahil wala tayong iintayin o wala tayong aasahang kaguluhan na magiging involved ang Pilipinas habang si US President Trump ang presidente o hanggang 2029. Tapos na termino ni PBBM, di natin alam kung sino na susunod na presidente kasi hanggang 2028 lang naman si PBBM Thank you, everybody. Thank you. Gayunman, aminado si Trump na hindi siya otomatikong naniniwala at kanya pang tiningnan kung maisa sa katuparan ito ng Chinese president. Hindi ka naman talaga dapat maniwala basta-basta di ba? Mahirap paniwalaan lalo na eto nagsasalita, China mga tol. Ay naku po, hindi sila marunong sabi nga gano'n ni Chodoro di ba? May kakulangan ang China pagdating sa pagtitiwala. Magugunitang nag-usap sa telepono ang dalawang lider nitong Hunyo at Abril. Itinuturing ng China na bahagi ng kanilang bansa ang Taiwan. Subalit, ikinagalit ito ng Taiwan at dapat na igalang ng China ang kanilang soberanya. Alright mga kapatid, so ano ang inyong masasabi dito? No? Maganda yan mga tol, no? At si Donald Trump mismo nagsabi na si Jinping daw ang nangako sa kanya, ang nagsabi na hindi niya gagawin yan o hindi niya aatakihin ng Taiwan habang si Trump ang presidente. At very patient daw, pasensyoso at mapagpasensya ang China. Pero kita nyo naman itong mga nangyayari nitong nakaraan di ba? Yung paglalayag lang ng US warship dito sa Bajo de Masinloc gamit ng freedom of navigation, sinasabi ng China na pinalayas daw nila yung mga warship ng US, di ba? Dahil wala daw paalam sa kanila. Tapos patuloy ang ginagawa nilang military drill sa pagitan nitong Taiwan. At ganun din ang Taiwan mga tol, patuloy silang nagsasagawa ng mga military drill nila. Laban naman mga kapatid, no? Dito sa China. Ngayon, dugtungan natin itong balita mga tol. Dito naman sa UNTV News, no? Ang Coast Guard drone ng Japan, no, ay idineploy sa Senkaku Island dahil sa pagpasok ng Chinese vessel. Eto na mga tol, no? Mukhang Japan naman ngayon na nakakainitan nitong China mga tol. At pumasok daw ang isang Chinese vessels o ang Chinese vessels dito sa Senkaku Island. Kaya nag-deploy ang Japan ng remotely piloted
aircraft o ang kanilang MQ-9B Sea Guardian sa Senkaku Islands dahil sa patuloy na pagpasok ng mga Chinese vessel sa East China Sea. Alamin natin to mga tol, maikli lang tong balitang to. Nag-deploy ang Japan ng remotely piloted aircraft o ang kanilang MQ-9B Sea Guardian sa Senkaku Islands dahil sa patuloy na pagpasok ng mga Chinese vessels sa East China Sea. Inaangkin din kasi ng China yan mga tol. Alam nyo naman tong China, land grabbing dragon ang tawag sa kanila eh. Ang naturang mga isla ay inaangkin ng China. Inaasahan ng Japan na mapapalakas nito ang seguridad sa mga isla na sakop ng kanilang bansa sa pamamagitan ng pagpapalipad ng drone para sa monitoring. Noong 2024, 355 na araw ang namataan ng mga Chinese vessels sa mga islang ito na isinailalim sa state control ng Japan mula pa noong 2012. Mula pa noong 2012. No? So ganun nga mga kapatid, no? Kilalang kilala ang China sa pagiging angkinero, no? Sa pagiging mapag-angkin. Lahat na lang kasi tinuturing nilang kanila mga tol. Kahit na wala naman silang legal na basehan, ang pinagbabatayan lang lagi nila yung self-serving kumbaga na mga historical rights. Alam mo yun? Kahit sino kasi mga tol pwedeng gumawa nun eh. Pero hindi pwedeng basta-basta gawin mo yun. Kailangan sinasang-ayunan ka ng international law. Kasi nga mga kapatid, para hindi tayo magkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng batas na dapat sundin ng mga bansa. Kumbaga sa isang barangay, meron kayong batas na kailangan ninyong sundin para walang away-away. Pero kapag merong isang lumalabag sa batas, nagkakaroon talaga ng kaguluhan, which is, yun nga yung nangyayari ngayon eh. Hindi nire-recognize ng China etong mga umiiral na batas na to. So, ano masasabi ninyo mga kapatid dito sa mga balitang ito na ating napanood? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong mga panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.